the world with no one to call my own. Time passes me by and I can't hold on to anything. And I know in time I'll be moving on. I know the time is coming. I'll be moving on. I know the time is coming. I can't stay here long. Okay, mga magandang tanghali, hapon na pala, hapon na. Okay, September 23, Monday, sa buong Pilipinas, magandang hapon, mga nakikinig at nanonood dito. Ito na naman ang tambalang Juan Magdalena at Nichu sa lakbay, pagbabago at healthy living. Okay. Bati Ma'am Nitz. Oras natin, ay 3:40, ayan po, okay. Palagi yan po makinig dito sa Rektampo na online news, live on YouTube at Facebook sa pamumuno ni Roger Bron, Okay. Ang lakbay sa pagbabago ay isang kakaibang programa na tumatalakay, sa buhay ng tao, patungo sa dalisay na pamumuhay o simpleng pamumuhay, walang kaaway, yan ba? Walang kaaway. walang stress, ganyan yung dalisay na pamumuhay. Kasama natin siyempre si Ma'am Liz, isang certified acupuncturist at naturopathy practitioner. Okay nga, ang lakbay sa pagbabago o healthy living ay handog sa inyo ng Yogis Farm at ang Kirtambay na nag-sponsor ng aming outreach feeding program and wellness program. Recently lang na diyan sa BGMP Dasma, nagkaroon kami ng wellness program. Bati ka muna, Ma'am Liz, bago natin pag-usapan yan, Okay. Hello, mga kasama dyan sa Kirtanbay at saka sa Rektampo na. Good afternoon. Ito nga pala sa PAAY, Philippine Academy of Acupuncture. Kay Doc Web, yung PAAY President, Doc Hector, Education. Doc Romy, hoy, hello. Good afternoon. Okay, yung PAAY, kay Leti, kay Mang Wilbet at saka Wilmina. So nga pala, magkakaroon kami ng dito sa PAAY sa October 26. Okay? Okay. Sa Aberdeen Port, don't forget, magpa-register na kayo. Okay, yearly Punta kayo doon, Yearly, Magkano bang diyan, ang diyan, binabayad diyan sa PAAY na yan? Depende pag member o hindi member. Tsaka okay. isa pa, partner, yung babatiin ko yung sa CET Wellness and Acupuncture Training kay Dr. Cecil Chu. May free clinic dyan every Tuesday sa Guyong, Santa Maria, Bulacan. Andiyan yung iba namin kasama sa naturopathy at acupuncturist. Okay? At meron din siya mga upcoming webinars. Ha? Doc Cecil, hello, kaway-kaway. Okay. Yung PITAC conference na yan, October 18, baka mo? Oo, yan naman yung susunod namin sa PITAC. Lahat ng mga mga acupuncturist, naturopathies, mga mga bigatin pala mga kasama. Oo, lahat ng mga may mga certified acupuncturist, doctor din, yes, mga doctor, CMA, ganyan, certified medical doctor. Medical doctor, acupuncturist. Naisa rin acupuncturist. Okay, yung pala. Marami diyan, lahat magkakasama-sama. Punta tayo diyan, ha. Okay. Ay, kita-kita kids. Yan po ako. Salamat ulit sa mga sponsor katulad ng Noel Milano, Jay Ilagan, Romy Mariceta, Mabel, yan ang mga sponsor. Sila, si Saga Singapore. Yan. Okay. So, ang topic po natin ngayon is about traditional na panggagamot. Medyo tayo ngayon, wala muna tayong politics ngayon. Medyo panggagamot tayo ngayon, Healing. So, tandaan po natin na yung panggagamot, marami pong klase yan. Pero sa traditional na pamamaraan tayo, hindi muna tayo sa western, Kasi ikaw naman po ay sanay dyan, partner ni sanay ka dyan sa traditional na panggagamot o sinaunang panggagamot. Diyan ka talaga nag-expert yan,
So, ang isang acupuncture po ang isa sa mga iyong porte sa pagtuturok ng karayom, Hindi lang karayom na, for example, yung ginagamit natin sa injection sa mga bata, Ito yung gahibla na Anyway, acupuncture po isang ancient healing technique, It was only in the late 1989 na. Na-accept ng World Health Organization. Yes. Pero actually, ito yung matagal-matagal na panahon na. Noon pa, hindi pa tayo nabubuhay. Di ba, partner, noon wala namang acupuncture na karayong ginagamit doon. Ang ginagamit doon dati yung mga bato na may matutulis. Yung sa mga kaya nga laban. Yung history ng acupuncture, nagsimula yan nung panahon pa ng mga panahon nila Genghis Khan yan, na mayroon ng panaan, may mga sibat na nangyayari. Ngayon, nagtataka yung after the war, tinamaan dito sa parting dito, o sa party dito sa may, hindi naman yung puso, kasi patay na yan, mga parts sa paa, nagkakaroon sila ng mga pakiramdam, bakit parang nawala yung aking balakang sakit. Gumaling ba, partner? May mga gumaling na parte ng naiinda nilang sakit, So, epekto yun ng mga sibat na tumama sa parte ng katawan nila. Sibat talaga, Oo, sa pana, Pero yun nga, nangyari, siyempre, sa the modern state na-modify yun, na biltong isang karayom, isang needle na invento to. So, parang ganun, yan po ang acupuncture, Isa po talagang tradition, matagal na technique na ng paggagamot yan, Na yung nga, na-accept natin ng World Health Organization, pero yan nga po yan po ang history ng acupuncture, Maraming modalities ginagamit ang acupuncture, Hindi lang katulad ng bentosa, kung common sa inyo, Bentosa, wet cupping, and dry cupping, dalawa yan, partner. Yung wet cupping, yung ginagamitan ng karayom na or blade, surgical blade, at lalagyan mo ng suction para yung mga toxin na blood ay kukuhain. Yun yung mga dahilan din sa sakit. At yung dry cupping naman, yun yung ginagamit na may apoy, tapos iaano sa likod mo, parang massage din siya. Parang yung wet cupping na yan, medyo naalala ko, nag-clinic ka dyan dito sa may Imos, sa may malapit sa Pilar Hospital ba yun? Sa Asmara Clinic. Asmara Hello, Clinic. Ma'am Rachel. Okay, diyan ka nag-start, ng wet cupping, Napakagaling, napaka-effective. Natatandaan ko niyan, pag na-wet cupping sila, gumagaling ka agad. Lumalakas sila, na-energize sila, So kasama yan sa mga modality ito tinatawag natin na sinaunang paggagamot, Kasama na rin dyan ang moxa, Moxibustion. Moxibustion. Ito yung bago ngayon, na you are using parang yung isang herbal na yung pinapausukan mo. Ano bang ginagawa niyo dyan? Magwort ang tawag doon. Yun ang isang klaseng herb na minsan meron tayo dito, pero mostly sa China galing yun. Nakapagpagaling yun. Pag sinisindihan mo yon, yung usok lang, pag nalanghap mo, parang mayroon ng relief sa katawan mo. Okay. Pero may mga klase ng pagmumoksa. Minsan, ang ginagamit ng ay direct skin moksa o yung sinusunog doon sa mga points dito sa katawan. Ngayon, specialized namin yan sa CET Wellness na training center, ang Mugok Buyang therapy. Marami napapagaling yan at yan ay galing sa Korea. Ngayon, meron din naman moksa na lang, itatapat mo lang doon sa ng body mo. Yung mga gumagaling talaga points. ang pasyente, diba? Kasi nasubukan namin yan sa aming mga barangay wellness program, sa Lukban, dito sa Silang. Recently nga lang dito sa aming bayan, sa Silang, marami talagang na pagaling diyang moksa na using that moksa. Marami, partner, doon sa clinic namin sa Guyong, sana makapunta sila. Libre lang yan. Free. Bulacan naman yun. Kung medyo malapit sila ron, why not, diba? Okay. So ito nga ang sinasabi natin na itong acupuncture na ito, na-introduce pa ng 1980 o 1970, may nagsabi 1970. So in the Philippines, nag-create dito ang pitak, known as Tama, Tamalo. Tamalo, Ano bang ibig sabihin ng Tamalo? Yun yung traditional, alternative medical, Medicine Act. Yun yung mga acupuncture, mga natural healing. Itong Medicine Act na ito, Republic Act number 84-23, ito yung tinayo ni Juan Flavier, kasi siya yung DOH secretary noong time nila, So,
dahil dito naglabas dito ang traditional and alternative medicine and where acupuncture is promoted, taught and regulated. So nagtayo dito ng isang building, tinatawag na PITAC. Yan yung licensing body na nagbibigay ng certificate for this training centers, acupuncturist, naturopathy. Ano bang ibig sabihin itong PITAC na yan? Ano bang ibig sabihin yan? Yan yung licensing body, Philippine Traditional Health Okay. Center. Ligay natin dyan, nakakalimutan na. No? Bati sa mga nagwa-watch, ma'am, si Ma'am Martinez Hermelat, nandito. Okay, ma'am, kumusta po? Si Emerald, kumusta na Emerald? Bati sa mga iba pa dyan, sa mga kaibigan natin dyan. Okay. Oras. Balik tayo sa usaping acupuncture, no? Effective ba? Saan sakit ba effective yung mga acupuncture na yan? Actually, number one na effect ng acupuncture yung sa mga masasakit. Pain. Tinatawag natin pain. Sakit ng ulo, sakit ng bewang, sakit ng paa. Diba? Yan. Promotes body natural self-healing process. Pinapalakas niya yung katawan natin. Yan, kasi meron tayong natural healing eh. Kasi, di ba? Pagka kunwari, nasugatan ka, pag tagal-tagal, kahit hindi ka gumamit ng gamot, nahihil din yun, di ba? Ganun. Natural healing tayo, okay? At saka nagbo-boost immunity rin siya, no? Oo, yung boost immunity. Parang vitamins, ha? Nagbo-boost ang immunity, no? Kailangan magpa-regular acupuncture ka para hindi ka naminom ng vitamins, partner. May vitamins pa rin, vitamin C, regular pa rin naman yan. Pero yung marami kasi ibang ininom na vitamins, So, sa acupuncture lang, maganda ng effect niya, no? So, nape-prevent din ang disease niya, no? So, kung baka medyo para masama ang pakiramdam mo, nalalambot ka o nahihilo ka, pag nagpa-acupuncture ka, ganda talaga ang effect nito, no? At tapos enhanced detoxification, yan kasama yan sa detox. Acupuncture, no? Kasi yung katawan natin maraming toxins, di ba? Oo. Saan ba galing yung toxins? Sa iniinom, sa kinakain, yes, sa nilalanghap, yes, tsaka iniisip natin, stress. Yes, relief stress. Sa marami tayong toxins sa katawan, kailangan nating matanggal yun para yung katawan natin ay gumaling. Diba? So, kaya nga, itong nasabi ko nga, nagkaroon kami dito ng wellness program dito sa Dasmariñas City Jail, BJMP, kung saan nga ay nagpapasalamat tayo kay Sir Marlon Imbala, ng warden dito ng BJMP sa male side, at kay Atty. Tarima naman sa mga babae kasi na-treat natin dito, no? So, dito, kasama rin si Ma'am Yuri dyan, yung mga nag-assist. Siyempre, mga kaibigan natin sa Kirtambay, katulad ni Ma'am Cheryl, Iris, yan, Melina, tapos sino to? Jan Marie. Saka si Wilmina, isang ka-partner rin sa pag-treat dito. Pero ang ginamit lang natin dyan is auricular, auricular, tawag naman ng iba dyan is nada, So yung pang ginamit natin. So ito pinaliwanag natin yung kanina sinabi natin na epekto nitong pag-acupuncture nila sa tainga. Natuwa sila, kasi first time nila na-experience yan sa sa BJMP, yung mga babae na mga inmates, na nasa 50 sila mahigit, Tuwa sila. Yes, naka-experience sila ng libre ng treatment, na-relax pa talaga sila. Pagkain pa. Oo, meron specific provide pa natin ng kaya salamat dito sa Kirtambay, siya nag-sponsor, kay Sir Tony, thank you rin dyan. Jay Ilangan, yes, Romy Maria Seta. Yes, to balance of, ito pa, isa pa sinasabi natin, ano ba dahilan, bakit ba may acupuncture? Ano ba binabalanse niya, Yung katawan kasi natin, di ba, may andyan yung chi na tinatawag natin. Yung chi, yun yung living force na nandyan. So, yun ay tumatakbo, nagpo-flow doon sa katawan natin. So, ito ay kinukompose ng yin and yang. Yung yin sa loob, andyan yung yang sa labas. So, yin and yang binabalanse. So, kailangan maging flow yung yin and yang para wala tayong sakit. Pagka nagkaroon ng barayan, magkakaroon tayo ng sakit. Di ba? Okay? So, yun pala. So, anong tinatanggal? Binabalanse niya? Anong tinatanggal ng paano natatanggal yung blockage? Through this acupuncture. So, ibig sabihin, pag ang ating yin and yang ay hindi balanse, nagkakaroon ng sakit. Yes, pag may mga bara-bara dyan. Stagnation or blockage. Okay, so yun ang disadvantage. Oo. Ngayon, pag okay naman ang pakiramdam mo, so yung yin and yang mo, balanse yan. Bumabalanse siya. So, hindi balance at hindi balanse. Kailangan maging balanse para tumatakbo ng maayos yung katawan mo. Wala kang nararamdamang sakit, wala kang nararamdamang panghihina. So, yung pala acupuncture niyan, the effect niyan, yung
nire-return niya yung state na may harmony tayo, ano? Oo, yung energy na nawawala, kailangan bumalik. Di ba? Mm. Oo. Napakagaling pala ito ng acupuncture na ito. Minsan kasi, bakit yung iba natatakot dito sa acupuncture, no? Yung karayom. Kasi, Parang iba dyan, malayo na pag nalaman kasi ng merong mga acupuncture. palabas na nakakatakot, lagyan ng lahat ng karayom yung Oo, mukha, yung parang tapos bigla nasunog, di siya makatakbo. Parang Portuguese, Tapos parang, ano? parang malalaglag na siya doon sa, puro karayom. Siyempre nakakatakot nga naman yun, di ba? Mm-hmm. Tsaka yung elementary tayo, di ba? May mga injection. Naalala ko nun, may injection yung sa eskwela namin, tumakbo ako, nagtago ako kasi ayoko ma-injection. Pero itong karayom na ginagamit natin sa acupuncture, kakaiba siya. Kasi yung karayom niya ay napakanipis. Gahibla ng soup ng para sa buhok, hair. Hair lang natin. Kaya hindi nakakatakot at masarap. Parang kiliti lang, no? May sakit, siyempre, parang nagugulat ka lamang. So, yan po ang mga effect ng acupuncture. No? Hindi naman siya talaga totally na parang nakita mo, natakot ako, kinakabahan sila. Anyway, doon naman sa aming wellness program, pag may takot naman sa karayom, meron din kami ginagamit na laser or gumagamit kami ng tinatawag nito na, yung pang-massage. Guasya. Teka nga pala, paano nga ba nagagamot yung mga sakit? Kasi nga paliwanag mo nga. Kasi sa katawan natin, mayroong meridians na tinatawag. Yung 14 meridians. Doon sa meridians na yun, doon nagpo-flow yung energy sa inside and outside of the body. Diba? Nandyan yung lung meridian, large intestine meridian, spleen, heart, small intestine, bladder, kidney, yung mga organs, okay? Pericardium, triple warmer. Kinakantahan pa tayo nitong kapitbahay natin, ano? Gallbladder, liver, and conception vessel. Yan. So, ito naman ginawa natin last time, partner, yung ear acupuncture. Anong ginawa ng ear acupuncture? Dito sa loob ng tenga natin kasi merong picture dyan na parang inverted fetus. Yung inverted fetus na yun, nandoon nakamapa ang mga internal organs natin. Yan. So, pinalalakas noon yung mga blockages sa katawan natin. Okay? Okay. Katulad nga sinabi namin dito nung kami ay nag-wellness program dito, nito lamang Friday, no? Kung saan may mga 50 inmates, PDL at naimbitahan ni Ma'am Atty. Tariman, ano? So, oras nga natin, mag-alas 4, 3:53. Aside from, ito nga sinasabi natin, itong acupuncture nito ay napaka-effective talaga to. Kasi hindi lamang talaga nakakatipid tayo instead na 'di ba, papa-opera na yung tao, masyado. Hindi naman sa sinasabi, Western medicine is okay, ano? Itong ginagawa na acupuncture, pambalanse lamang to. Ibig sabihin, additional lamang to. Hindi natin sinasabi nire-reject natin ang Western medicine, kailangan din natin yan. Ang sinasabi natin, gusto niyo ng kakaibang alternative way na matreat kayo, na matipid, na hindi kayo ma-stress, gastusin. So you can pwede kayong try. try kayo sa acupuncture. Meron nga dito sa Pitak, meron sa Quezon City. Kontakin lang ako, partner. Yes, kung gusto niyo magpa-home service, Ito yung pinakamaganda or the best treatment na ginagawa natin, na dito sa mga taong wala talagang kapasidad na magbayad sa ospital. Partner, biro mo pagpunta mo ng hospital, di ka pa nga nagagamot, magkano na babayaran mo? Huwag mo na talagang nakaka-stress yan, ubus talaga mo. Kaya lang, kung kaya namang i-treat na acupuncture, kaya may sasabihin natin, masakit yan, no pain, no gain, mga nakikinig, kung wala talagang pain, ganun talaga yung pain naman yan, after that, relief ang mangyayari sa no pain, no gain. Okay? So, yan nga ang sinasabi natin, mga nakikinig, So, makinig muna tayo ng ating tugtog, I'll be moving on.
Okay, ayan po ang mga kaibigan natin na napaganda ng kanilang composition, walking to, So, dito nga nangyari dito sa wellness kasi hindi lamang treating patient yung ginagawa natin, so ibig sabihin we teach them another alternative na healing treatment, ito yung sinasabi namin na meditation, we teach meditation. So meditation refer to our repeating healing sound. So may healing sound kami na pinapadinig dito sa mga pasyente o ito mga nagpatreat sa amin dito sa BGMP and others sa iba't ibang barangay, So yung healing sound na yan, that the mind is taken away from yung isip pa natin, yung ating may mga problema, stress, focus on the sound which can calm down and bring peace to a person. Yan po ang purpose ng aming wellness yan. Hindi lamang gamutin sila, i-relaxin sila, Ang physical benefit nito ay normalizing the heartbeat, blood pressure, and breathing. It improve blood circulation, So yan po ang epekto ng healing sound na ito, So na desertion and respiration na circulate yan, Itong healing sound na ito yung ginagamit namin na salitang Om, It is Om is strengthening the spine, Yan ang sinasabi namin sa mga pinalalakas yung spine. Yes. Oo. Kasi yung Om na yan, napakatagal na sound na yan, Yung kumbaga sa universe, pag nasa universe ka, makakalimutan ka, gumagano yan Parang ganun yan. So yung Om na yan is talaga yan, transcendental sound yan, may healing effect yan, So yan ang binibigkas namin sa mga nakikinig na natitreat namin while may mga nakatusok na karayom sa tainga nila. And then yan nagpaparinig kami ng Om sound o kaya habang nakapikit ang mata nila, sinasabi namin sila na yung huwag na kayo mag-isip ng problema, mag-focus lang kayo dito sa sound, itong sa salitang Om, tsaka isang salitang Hari. Om, Hari. Hari, Om. Pinamemorize namin sa kanila yon, tapos yun lang ang nakapokus lang yung isipan nila doon at bigkasin nila ng malakas o mahina o pabulong, kantahin nila habang may karayom dito. Mga ilang minuto ba yung karayom sa tenga, Ma'am Mitch? 30 minutes yan, partner. So napakaganda, habang may treatment na sila, na-relax sila, mayroon pa silang pinapakinggan na healing sound, So, ang sinasabi nga natin, itong Hari, itong Om, ito nga yung Om, straightening the spine. Ito namang Hari, means He will take away your misery and anxiety. Napakaganda naman, Kasi pag stress tayo sa buhay natin, daming problema. Dami nating misery sa buhay. Oo, ang daming mga intriga, ang daming mga stress na mga tao, ang daming nakaka-stress na tao. Kaya kailangan natin mag-meditate dito sa sound, sa Om Hari. Ganito lang gagawin mo para hindi ka ma-relax. Kasi kung hindi ka mag-relax, madadala ka sa, para hindi ka ma-stress. Yeah, para hindi ka ma-stress. Pag pinakinggan mo to, itong Hari, habang may karayom, ang ganda ng pakiramdam mo. Kaysa naman maitakbo ka pa sa hospital pag sobrang stress ka. Meron tayong kakilalang ganyan. Walang pera, walang pagkain, stress na stress. Kaya mag-meditate ka lang dito sa sound na to. Yes. Kaibigan. So, kaya nga, ganito yan, Yung natin sa kanila. Oo nga. Pero ito, sinasabi natin itong healing sound na ito, itong representing napapalis ng misery and anxiety, pamamagitan ng pagsambit nitong Om Hari. Cleanse the mind and the heart. Yes. Sa mga blockages. So, itong meditation na ito is a detoxification process for the self, Yeah. It cleans our mind and heart. It is cleansing a healing. Healing at the same time, cleansing. Strengthening, So, dalawa. Nagpapalakas, nagpapalinis, di ba? At nagpapagaling. Galing, di ba? So, palakpak naman dyan. Remembering kasi na talaga by nature we are spiritual, Yes. The self inside the body. Ang body natin nagkakasakit, stress, but the soul is not affected. So that's why as a spirit soul by nature need to calm down, Relax lang ang buhay natin. Huwag tayong padala sa emotion, padala sa stress, nangyayaring kahirapan ng buhay, sa mga rally, sa mga anti-ganito at pro-ganito. Hindi tayo papapekto sa bagay niya kasi makaka-stress lang yan. We need to calm our mind and heart
our entire being by this sound. Itong Hari sound, ano? Pakinggan ng Must be spoken or chant, ano? So, mga guys, practice lang practice dito. na. Ito may paparinig Hari. kami sa inyong sound, ano? Na para ano nyo, ano, Ayan. ayan. Okay, yan na. Pakinggan natin, ano? Pakinggan natin. Para malaman naman nila, ano? Mag-relax po tayo at tayo ay makinig. Okay, yun. Nasa beach pa, ano? Maganda yan pag nasa beach ka, o nasa isang forest ka, Umikit ka. hindi sa karaoke, ano? Ayan po, no? So, habang papatugto dyan, papaalam na rin tayo, mga nakikinig, ano? Thank you nga pala for watching. Kasi Okay. Ma'am Bina. Yes. So, Hello, Ma'am Bina. okay. So, tandaan niyo po, no? Kung sino pong interested, PM lang kayo para masenda namin kayo nito, itong recording na ito, itong mga healing sound na ito. You can download this to your cellphone. Yun lang po. Ito naman sa pagkanta nito, you need na, hindi naman kailangan magandang boses nyo, no? Importante yan, no? Importante ito ay mabigkas nyo. No hard and fast rule, no? Important dito, kahit paulit-ulit yan, sambitin, itong salitang Hariom. Hindi to sa pilitan, ano? Hindi ko to inuutos, ano? Pakiramdaman lang nyo, ano? Damdamin nyo at makalasap kayo ng tamis, ito yung relaxing moment, ano? Very calm at masaya, may saya sa pagkanta nito ng Hariom. Kanta muna kami, sunod kayo, o pakinggan nyo sa YouTube, mapapanood nyo itong request nyo na sa atin, ano? So, yan na po. Oo. So, yun na po, mga nakikinig, ano? Hanggang dito na lang po, talagang masaya po kami at nandiyan kayo. Kasi naman, ulit natin, lakasan natin. Oo. Para malinis na.
Yeah.